Hindi nang bibigo ang Diyos. September 6. Offertory Reading Devotional. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Roma Kapitulo 10 versikulo 11. Panahon iyon ng mga camp meeting sa Zambia, at si Pastor Mondia ay itinalagang magsalita sa Loimba Camp Meeting, ilang kilometro mula sa Lusaka, ang kabiserang lungsod. Tuwing hapon, si Pastor Mondia ay naglalaan ng oras upang makipag-usap sa mga batang lalaki at babae na tuwang-tuwa sa kanyang mga kwento. Isang hapon, lumapit kay Pastor Mondia si Freddy, isang batang nasa ika-5 baitang, at ibinahagi ang kanyang patotoo. Ikinuwento ni Freddy na noong siya ay nasa ika-3 baitang pa lamang, palagi siyang huling pumapasa sa klase. Bagsak siya habang ang lahat ng kanyang mga kaklase ay pumapasa. Dahil dito, naisip niyang huminto na lang sa pag-aaral dahil siya'y nahihiya. Ngunit pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya, bakit hindi ko kaya sabihin sa Diyos ang aking mga pinagdadaanan? Pagkatapos noon, lumuhod ang bata at nanalangin, "O Diyos, alam ninyo po ang aking mga hirap sa mga aralin. Ang aking mga kaklase ay pumapasa habang ako'y laging bumabagsak. At palagi nila akong pinagtatawanan. Tulungan mo rin po akong makapasa. Lubos akong nagtitiwala sa iyo. Kung natutulungan mo po ang mga hindi ka nakikilala para pumasa, paano pa kaya ako na nagtitiwala sa iyo? Pakiusap po o Diyos. Gusto ko po na makapasa simula ngayon. Amen." Matapos ang panalangin at pakikipag-usap niya sa Diyos, nag-aral si Freddy ng may bagong sigasig. Ilang linggo ang lumipas, sa isang pagsusulit sa klase, laking gulat ni Freddy nang ipahayag ng guro na siya ang nanguna sa klase. Mula sa araw na iyon, palaging nasa unang pwesto si Freddy, at taos-puso siyang nagpapasalamat sa Diyos sa pagbabagong nangyari sa kanya bilang isang mag-aaral na mataas ang tagumpay. Panawagan. Mga kapatid, sinasabi ng Biblia na ang sinumang nananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Roma Kapitulo 10 versikulo 11. Kaya tayo ay magbigay at magtiwala na pagpapalain tayo ng Diyos at tutugunin niya ang lahat ng ating pangangailangan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos.